tayo matitiis ng Diyos. Amen. Amen. Yung mga nananalangin. Yung sumisigaw araw at gabi. Pero yung hindi nakikipag-usap sa Diyos, yung tinitiis niya si Lord. Alam niyo ba, miss na miss kayo, hinihintay ng Diyos na marinig niya ang boses. Sabi niya, come, let us reason together. Mag-usap tayo. Hindi ko na kung saan sa Bible. Pero nasa Bible. Mag-usap tayo. Gusto ng Diyos kausap yung mga anak niya. Amen. Sabi niya, masama ako eh. Manalangin ka pa rin, humingi ka ng tao. Gusto kami ng Lord. Mahina pala ng palataya ko. Di ka usapin mo si Lord. Lord, alam mo naman, mahina pala ng palataya. Tapos hindi mo na palakasin yung pananampalataya. At pakikita natin mamaya kung paano palalakasin yung pananampalataya natin. Kung paano pupunuin yung puso natin ng pananampalataya. Para pag humarap tayo kay Lord, Lord, wala lang. Hindi ko alam, Lord, kung anong kalooban. Kung hindi ko alam ang kalooban ng Panginoon, ito ang pinaka-safe na panalangin. Lord, mangyari nawa yung kalooban sa akin. Pero, in-encourage pa rin tayo ng Bible na hanapin yung specific will ni Lord sa bawat area ng buhay natin. Amen. Amen. May general will at may specific will. Halimbawa, sa pagpili ng partner, ang general will ni Lord, do not be equally yoked with unbelief. Hindi dapat, dapat mananampalataya ang mapapangasawa. Mga babae, mga kabataang babae. Kahit mayaman yan, basta mananampalataya, pwede na yan. Kahit buhato yan, basta mananampalataya, pwede na yan. Sino man yung iba no? Lord, kahit anong tsura na lang, basta mananampalataya. Pag pinigyan din Lord, ba't naman din yung tsura na yan? Yan ang hilig ko eh. Wish come true. Answered prayer ka doon. Bumiling na kayo. Gandahan niyo yung biling niyo. Sa verse 8. Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakapagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Yung pangalawang parte po ng pangungusap na to, ng verse na to, naipit po doon sa dalawang extreme. Yung una, napapagod, manalangin. Ito po yung pangalawa, yung verse 9 to 14, yung mayabang naman sa panalangin. Tignan natin yung mayabang manalangin sa verse 9. Isinalaysay rin niya ang talinhagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanyang sarili. May kaya. Kayabangan. Na sila'y matutuwid at hinahamak ang iba. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Sa verse 11, ang Pariseo ay nakatayo at manalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan ka na hindi ako gaya ng ibang tao na mga manginiki, mga di makatarungan, mga mamangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Ang tawag doon parinig, prayer. Diba? Pinaparinggan mo katabi ko, salamat ako, mabarit. Hindi tayo dito dyan. Diba? May mga gawin. Madalas siya panalangin yung parinig prayer sa mga bata. Diba? Ang hinihintay nila dumaan yung nanay at atin. Tapos sa kalulod sa kwarto. Lord, salamat Panginoon, may ipo ng mga tao na mag-i-increase na aking alaman. Kumano ba? Yun ang parinig prayer. Ayan. So, ang tawag dyan, self-righteous. Lumalapit sa Panginoon dahil piling niya naman, siya yung mabait.
Tayo hindi mabait. Ang mga Kristiyano, pinabait. Amen. Binago, di ba, itinuro ni Pastor, binago ng Panginoon yung naturalesa natin. Mabait na tayo sa loob. Minsan hindi na nakikita sa labas. Pero hahabol yung nasa labas, huwag kayong mag-alala. Hahabol yun. Kasi yun na yung nasa loob. Natural sa baka ang pero kailangan baguhin mo yung baka para magsabi ng magugulat ka nun, baka kasi nabago siya, pili niya kambing na. Ganun ang ginawa ng Diyos. Binago yung naturalesa natin, naging natural na sa atin. Bumabait tayo araw-araw, kahit parang hindi. Bumabait tayo araw-araw. Kunti na. Amen. Ang Kristyanismo ay tungkol sa pagbabago. Amen. Dapat magbago naman tayo. Hindi pa kasi tapos ang Lord sa akin. Nung tayo mo 50 years na ganun pa rin. Hindi pa kasi tapos si Lord sa akin. Tatapusin ka na lang ni Lord. Hindi pa rin tapos si Lord sa iyo. Kumatin ka ako sa seminar sa Tagaytay, ang ganda ng lyrics ng kanta. Ganito yung lyrics ng kanta. Kung gusto mong magbago, tutulungan ka ni Lord. Kung gusto mong magbago, tutulungan ka ni Lord. Kung gusto mong magbago, tutulungan ka ni Lord. Ngayon kung ayaw mo, tutuluyan ka ni Lord. It takes prayer at it takes a humble heart na aminin mo sa Panginoon, Lord, ito pa yung pananagbago ko ngayon. Brad, masungit ako. Sino sabi masungit ako? Kalaway ka na. Asa pa kayo sa sabi niya? Hindi ako kalaway. It takes a humble heart na aminin sa Panginoon. Ito tayo. Ito yung nagaling ko. Tulungan mo kong magbago. Amen. Sa verse 12, dalawang ulit akong nag-aayon. Ano ka ba? Sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapuk sa lahat ng aking kinikita. Tama naman yun. Ang malinaw. Sabihin niyo attitude. Attitude. Kundi, pag nakatanggap ng blessing, we are not to judge. Malay mo naman nagpili ka pulo sa video. Hindi mo lang nakikita kung may pila dito. Pero effective po siya. Ang tawa. Gusto niyo makuha yung number sa video. Mamaya na lang. Sa verse 13. Subalit ang maniningil na buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itinimad na ng kanyang mga mata sa langit na kayo. Attitude pa rin ito. Ang tawag dito sa attitude na ito, humility. Ang humble, itinataas ng Panginoon. Dalawa yung humble. Isang humble, isang humble. Yung humble, itinataas ng Panginoon. Yung humble, ibinababa ng Panginoon. Naalala mo si Joseph the Dreamer. Sino dito nakakakilala kay Joseph the Dreamer? Diyan sa kabilang barangay. Di ba sabi ko, ang ganda kasi ng damit niya, favorite siya ng tatay. Kung siguro, yung damit niya parang prinsipe po yun. Tama naman yung pinakita sa kanya ng Panginoon na yung mga suhay ng kapatid niya, pati ang araw, pati ang buwan na sumisimbolo sa kanyang tatay at nanay ay yuyuko sa kanya. Tama naman, kaya lang meron siyang attitude. Ang tawag sa kanya, spoiled brat. Ano ginawa sa spoiled brat? Pag mataas, ibinaba sa balon. Pag nasa balon ka, hindi ka pwede tumingin sa gilid na gilid. Ang titig ka mo lang taas. Natuto siyang tumingin
tao ibinababa mo. Huwag mo lang hintayin itapon kayo sa balon. Diba? Sabi ko, hindi naman ako mayabang. Sino sabi mayabang ako, brad? Kaya sabi mo na, pinagmamalaki ko, humble ako. Wait, parang pagdating ko yun, yung pinagmamalaki ko, humble ako. Mayabang pa rin. Hindi dinadabuhan ng kanyang dibdib. Pag-atin mo kayo ng prayer meeting, huwag niyo kong gagawin ko. Nandiyan kayo sa harap, gumagawin ka naman. Diyos, makapag ka sa akin. Isang makasalanan. Hindi na po tayo makasalanan. Dati po tayo makasalanan. Huwag niyo nang kantahin yun. Huwag niyo nang kantahin yun. Pwede niyo baguhin yung lyrics. Dati ako makasalanan. Dati ako makasalanan. Sa verse 14, sinasabi ko sa inyo, nanaog patungo sa kanyang bakay ang taong ito na inaring ganap sa halik na ang isa. Mas pinagpala ng Diyos yung mababa. Pag nanalangin tayo, hindi yung ganito. Ayoko na ipanalangin yan, tigas ng ulo niyang Kristiyano yan. Hindi na papabuhin ni Lord dyan, hindi na kasama sa rapture. Promise. Pag kinuha yun ng anghel sa rapture, aawayin mo yung anghel. At sabihin ko sa kanya, huwag ka mo yan. Masama ka. Alam mo, nagbago bago mag-rapture, ikaw na iwan. Diba? Walang iwanan. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay binababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Tingnan natin doon sa verse 8. Balik tayo sa verse 8. In between dun sa dalawang extreme, yung kapaguran sa pananalangin, panlulupaypay, at yung tinatawag na pagmamayabang, may hinahanap ang Diyos. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Ngayon, ang pananampalataya ko wala po sa lupa. Ang ibig sabihin niya, tao. Naghahanap ang Diyos ng tao na ang puso ay puno ng pananampalataya. Paano natin masasabi na ang puso ng tao ay puno ng pananampalataya? Kausapin mo siya. Ang isda, mahuhuli mo sa bibig.